Good morning mga kamaestro, and it's Friday. Nandito pa rin tayo sa kalsada, and magandang pagtuunan natin ng pansin ngayon, no, sa ating vlog sa araw na ito. Yung tanong sa akin ng isang student ng pamantasan ng lungsod ng Manila. Mayroong interview sa akin nung last week, and ang tanong nila sa akin is ano ba yung concept ko ng walkable city. Kasi ngayon, di ba, problema natin ang kalsada. No? Kung mapapansin ninyo dito sa Metro Manila, marami tayong mga kalsada rito na parang hindi na siya masyadong magandang lakaran. No? Pagka ikaw ay papasok sa opisina o kaya maglalakad-lakad dahil una, tulad yung mga sidewalks, no? Maraming distractions sa sidewalks natin. Tulad na lang dito sa dinadaanan ko ngayon, no? Dito sa Lanusa. Malapad yung sidewalk, pero nasa gitna yung mga kahoy, nasa gitna rin yung poste ng Meralco. Kung mapapansin niyo yung MRT station na elevator and yung hagdan sa Ortigas Station, no? Sakop na yung buong sidewalk. And siguro mga 0.40 na lang ang pwedeng daanan ng tao. Kaya pag yung tao ay dumaan doon, nakatagilid. No? Nakatagilid. So, parang hindi na siya makonsider as walkable city. No? So, yun ang nagiging problema natin ngayon. And mostly, sa mga designers natin ngayon, of course, mga magagaling natin ng mga urban planners, ngayon ay nag-i-expand sila by providing a wide sidewalk and yung bike lane. No? Makita natin sa Iloilo, no? Maganda yung pagkakalagay ng bike lane doon. Pero dito sa Metro Manila, nung nagka-COVID, ang nagiging problema natin sa bike lane dahil nag-uso yung magamit ng bisikleta at walang public utility vehicle na nagbabiyahe noon dahil nga sa COVID-19, naipilit ng ating mga government or local government unit na magkaroon ng bike lane sa ating mga pangunahing kalsada. Ang problema natin sa pagpilit ng bike lane sa ating mga pangunahing kalsada, makitid masyado yung bike lane, no? Almost 1 meter lang. Tapos, nagbawas pa doon sa carriageway. So, yung carriageway natin, yung tamang-tama sa 2 lanes, binawasan ng 1 meter. So, yung mga sasakyan ngayon, siksitan, no? Kakagit-gitan. So, isang problema natin yan. Yan ay sa mga motorista. Pero paano pag sa tao? Diba? Pag sa tao, ang sidewalk dapat, no, ang para sa mga tao. Pero ang problema natin dahil mga sidewalks natin ngayon ay may mga punong kahoy, no? Katulad dito sa dinadaanan ko kayo, no? Hindi ko mapakita sa inyo, pero siguro kung nakadaan kayo ng C5, di ba? May sidewalk sa gilid, tapos nandiyan yung poste ng Meralco, nandiyan yung punong kahoy, no? So, ang hirap din dumaan. Sa mga commercial districts natin ngayon, isang nakikita nating problema rin, masyado tayong nakasara doon sa sinasabi nating setback, halimbawa, no? The 5 meters or 8 meters pagdating sa commercial under the revised implementing rules and regulations of PDT 96. And yung ibang building naman, hindi compliant sa setback, and it was allowed by the Office of the Building Official or the Office of the City Planning and Development Office. Open naman, no? Open. At pagka naglakad naman ang
ating mga commuters ay masyadong mainit. Okay. Ang nawawalang concept ngayon na ito yung concept ko dapat ng isang walkable city sa isang commercial district ay ang pag-require ng ating mga local government units in certain areas, for example, sa mga commercial establishments, connecting doon sa mga offices, no? Na magkaroon dapat ng tawag nito, yung magkaroon dapat ng arcade. Yan. No? Tagal kong isip. No? Bumabagal na yung aking imahinasyon. So nawawala ngayon yung concept ng mga arcaded buildings. Hindi nabibigyan ng pansin ng ating mga city planners na the most ideal sa ating mga commuters ay ang pag-require sana ng mga areas na naka-arcade, no. Kung makita ninyo sa area ng Makati, sa area ng Glorieta, tapos lulusot ka ng Landmark, papunta doon sa area ng likod ng Medical City, no, ang ginawa nila, di ba? Nagdugtong sila ng elevated walk, no? Elevated walk. The same with sa Ortigas, no? Doon sa Julia Vargas na area, papunta doon sa San Miguel Street, nagkaroon din ng elevated walk dyan, no, na hindi nakatawid doon sa San Miguel. Hindi ko alam kung ano yung problema na hindi nakadugtong papunta doon sa area ng Mega Mall. So yun ang naging solusyon ng ating mga local government unit, rather than making an ordinance, for example, requiring certain establishments that will be built to that area sana ng commercial and mga offices or mixed use, or even yung mga residential sidewalks natin na pag naglagay ka ng fence ay i-require na magkaroon halimbawa ng buwong or shed. And then pagdating sa commercial offices and mga establishments na pwedeng daanan ng tao, no, link doon sa mga areas ng commercial, residential, institutional, yung arcaded. Nawawala yung arcade na yon. Kung makikita ninyo sa area ng Recto, di ba, yung mga buildings natin dyan ay arcaded, no? The University of the East, papunta doon sa Isitan, yung Evergotesco, at saka yung kabilang side. Arcaded, no? Daanan talaga ng tao. Sa Bacolod, ganun din dati yan, no? Sa area ng Loop West Araneta, doon sa China Rose, papunta doon sa May Central Market, arcaded, no? So ibig sabihin, hindi mainit sa tao, pwedeng maglakad, no? Kaya naalala ko nung nag-aaral ako, ang daming naglalakad lang sa area na yon kasi nga mayroong arcade. No? Yun ang nawawala ngayon sa ating mga urban development. No? Nagre-resort tayo sa mga open plan na tapos ila-landscape, maglalagay ng mga punong kahoy. But of course, yung punong kahoy natin minsan, hindi talaga nakakapag-cover ng either 80% ng shed para yung mga commuters natin ay makapaglakad kahit matirik, no, ang init ng araw. So ako, dapat inirecommend ko, no, yung mga ating mga local government units ay balikan yung mga concept na yan, no, yung arcaded. So saan ba makikita sa National Building Code of the Philippines that we allow arcades? Meron dyan, no? In fact, sa National Building Code Revised Implementing Rules and Regulations, naka-illustrate pa, no? Naka-illustrate pa that we can provide arcaded buildings in our commercial districts, no? And nakalagay dyan na it is within the authority and the discretion ng ating local government units to provide
requirements ng arcaded structures. No? Kasi pag tinignan natin yung table 8.3 ng Rule 8, makikita natin dyan palagi setback. No? Pero hindi natin naiisip na pwede naman pala mag-provide ng arcade to cover sa ating mga commuters, lalo yung mga naglalakad lang pala, no? Na iikot-ikot dyan sa district na yan. Okay? So, maganda sana yung arcaded portion. No? Which is, kung tinignan natin yung unang panahon, ganun talaga ang ginagawa ng mga designers natin na para yung isang area ay madali sa community. No? And yun ang makikita natin na talagang walkable city, no? Yung isang area. So it is the duty of the city planner, it is the duty of the zoning administrator, the land use team, no? To provide dapat doon sa kanilang land use planning areas, especially commercial districts, na magkaroon dapat ng mga arcaded buildings para magiging walkable ang ating city for the benefit of our communities. No? So, di ba? I-imagine niyo kung ang mga structures sa commercial districts natin ay naka-arcade. No? But of course, ang kailangan naman natin dyan, pag naka-arcade tayo, huwag naman natin gayahin naman yung sa area ng recto. Di ba? Na naka-arcade nga para sa community, yun nga lang, yung arcade naman ay ginawa namang tambakan minsan ng mga nagtitinda rin. No? So, okay lang naman yung magtinda ng mga maliit-liit na bangketa, pero kung yan naman ay mawawala yung essence kung bakit tayo nag-provide ng sidewalk, hindi wala rin silbi. No? Hindi rin magiging walkable yung area. So, magandang umaga sa lahat. Yan muna ang ating baon sa araw na ito. And magtrabaho muna tayo. And bukas na naman tayo mag-vlog ulit habang nasa biyahe tayo. Magandang umaga mga ka-maestro.